Aksidente rin, tulad ni Angelo, ang pagsulpot ni Tanya sa sangmaliwanag. Ngunit hindi kaparis ng mga magulang ni Angelo na kasal at established na sa buhay. Ang kay Tanya ay kataliwas niyon. Dalaga ang ina ni Tanya, si Gemma. Ipinagdalang tao siya nito nang malapit na itong graduate sa kursong nursing. Binata naman ng kanyang ama, si Tony, na kapapasa lamang sa physician's licensure exam. Hindi kasal ang mga magulang ni Tanya sa simpleng dahilan. Ayaw ng ama niyang panagutan ang kanyang ina. Pero ayaw rin naman ng lola Guada ni Tanya na mag-asawa na agad ang anak. Gusto ng matanda na pakinabangan muna si Gemma pagka-graduate nito. Nag-iisang anak ni Aling Guada, si Gemma. Nabiyuda ang matanda noon pang bago tumuntong sa kolehiyo ang anak. Kaunting kabuhayan lamang ang naiwan ng asawa kay Aling Guada. Maliit na bahay at karinggit na lupang tinatamnan ng mais at palay. Nasa Malanday iyon, sa Valenzuela. Como ang paniwala ni Aling Guada ay kanyang puhunan sa katandaan ang anak. Pinakuha niya ito ng nursing. Kahit mahal ang kursong iyon, hindi bale na. Katwiran ng matanda, susulitin niya ang malaking nagugol kapag nagtatrabaho na ang anak sa Amerika. Pangarap din ni Aling Guada ang tumira doon. At ano ba ang pinakamainam na tuntungan para makarating sa Amerika kung hindi sa pamamagitan ng anak na nurse? Iyon ang isang lihim na kahit tagal kinimkim ni Aling Guada. Ang hirap nga, biglang nabuntis si Gemma. At kahit anong pilit ni Aling Guada sa anak na ipatanggal iyon, bakit ay makakahadlang ang bata para lubos na mapakinabangan ang pinag-aral na anak? Hindi nakinig si Gemma. Iniluwal nito si Tanya. Kahit isinilang ni Gemma ang anak, malinaw na mas mahal ni Gemma si Tony kaysa sa naging bunga ng kanilang relasyon. Iniwan ni Gemma sa lola, si Tanya. Sinundan nito sa Amerika si Tony, naganap ng doktor. Lumipad iyon doon para sa residency training sa New York Medical Center. Si Gemma naman ay nagtrabaho sa isang retirement home doon. Sa pagitan ng pag-aalaga sa mga matatanda, kinulit niya si Tony para magkabalikan sila. Samantala, ang wala pang malay na si Tanya ay ganoon na lamang kung tratuhin ang kanyang lola Guada. Sa apo, sinisi ng matanda ang pagkabigo niyang managana agad buhat sa kitang dolyar ni Gemma. Nang regular nang magsustento si Gemma sa maglola, hindi naman nagbago ang matanda. Alaga pa rin itong isisi kay Tanya ang lahat ng pagkasuya nito sa buhay. Nang malaki-laki na siya, sige pa rin ang pagpapagunita kay Tanya ng lola. Hindi raw nito inambisyon kahit kailan na magiging tagapag-alaga lamang ng apo. Musmus pa noon si Tanya, ngunit marunong na siyang magtanim, lalo ng masasakit na salita. At kung masasakit na salita ang hahalughugin ni Tanya sa gunita, wala nang mas hahapdi pa sa paboritong sabihin noon ng lola sa kanya. Yang pangit mong yan, paano ako magkakaamor sa'yo? O dili kaya, mistesuhin ng ama mo at pagkaganda-ganda ng anak ko, sasabihin ng lola sa kanya. Kaya, saan ka kumuha ng kapangitan, bata ka? Kung may ibang pinanganak noon sa ospital, iisipin kong napagpalit ka sa anak ng iba. Como musmus pa si Tanya nang una siyang pagsabihan niyo ng lola. Hindi yun gaanong rumihistro sa kanyang pangunawa. Ngunit paglaon,
nang buo na ang konsepto niya ng pangit at maganda, nagtampo na siya. Pagtagal-tagal pa, napapaiyak na siya kapag nasasabihan ng lola na pangit siya. Pero may isang hindi sang-ayon sa idinidikdik ng matanda sa utak ng nag-iisang apo. Si Lengleng, katulong sa katabi nilang bahay sa Malanday si Lengleng. 27 anyos na ito ng panahong magpipitong taon naman si Tanya. Kay Lengleng, laging inihahabili ng lola ang apo kapag ang matanday umaalis, na madalas. Habang lumalaki ang padalang dolyar ng ina ni Tanya, dumarami rin ang bilang ng libangan ng lola. Bingo, pares-pares, pusoy, mahjong. Na okay naman kay Lengleng at sa magkapatid nitong amo. Parehong matandang dalaga ang mga iyon. Ang isa'y propesora sa Lyceum of the Philippines, ang isa pa ay tagapamahala sa sangay ng Security Bank sa Caloocan. Suya ang mga amo ni Lengleng kay Aling Guada, pero alang-alang sa apo nito, may permiso ang katulong upang arugain ang bata. At hindi lamang bantay at tagalibang kay Tanya ang pinapel ni Lengleng. Naging yaya, kalaro, nanay-nanayan, at kaibigan din ito ng batang inabandona ng ama, iniwan ng ina, at baliwala sa lola. Pero ang pinakmahirap na papel ni Lengleng kay Tanya ay ang pagbura sa mga negatibong ideya na isiniksik ng lola sa utak ng apo. Katulad nga ng paggiit nito na pangit si Tanya. Huwag kang maniniwala sa lola mo, sabi ni Lengleng. Kung pangit ka, wala nang maganda. Magkatabi noon sa malaking duyan na yari sa Macrame, sina Lengleng at Tanya. Nakasabit ang duyan sa puno ng wangga sa kanang bahagi ng bakuran. Di sinungaling pala si lola, anang paslit. Hindi ko sinasabing sinungaling si Aling Guada, sagot ni Lengleng. Basta, huwag kang maniwala sa sinasabi niya sa iyong pangit ka. Hindi yun totoo. Kung hindi ako pangit, kulit ng batang si Tanya, di maganda ako. Maganda ka para sa akin dahil mabait ka, mabilis na sagot ni Lengleng. Mas importante, Tanya, ang ganda ng kalooban kaysa pisikal na ganda. Di maganda nga ako, ulit ni Tanya. Sumulyap muna si Lengleng sa kausap bago sinabi. Ngayon, ordinaryo lang ang itsura mo. Bata ka pa kasi. Pero marami akong kilala na na-develop ang panlabas na ganda nang magdalaga na. Siyempre, marunong na kasing mag-ayos ng sarili dahil malaki na. Di pangit pala akong talaga. Waray iiyak na si Tanya. Hindi sabi, ang pangit ay ang lola Guada mo. Pangit kasi ang ugali niya kaya hayun. Pabuntong hininga, sabi ni Lengleng. Mamahalin kaya ako ni lola kung kasing puti at kasing cute ako nung kaklase ko riyan sa tapat? Kung lola ko rin ang lola mo, paismid na sagot ni Lengleng. Hindi bali na lang. Aanin mo ang pagmamahal na nakabatay sa ganda at sa kulay ng balat. Anong nakabatay? Hindi pa abot ng bokabularyo ng 7 taong gulang na si Tanya ang salitang iyon. Tena mo na sa loob, yaya ni Lengleng. Pakakainin kita. Sigurado gagabihin sa madyungan ng lola mo. Baka hindi niyon maalalang dalhan ka ng hapunan kahit man lang pagkain galing sa turo-turo dyan sa labasan. Pagkakain, uuwi na ako ha. Manonood ako ng cartoon, sabi ni Tanya. Huwag muna.
Darating na si Ma'am. Di ba may assignment ka? Paturo ko na lang sa kanya kaysa manood ka ng TV, ano? Sige. Mabilis na sang-ayon ni Tanya. Na maswerte si Tanya kay Lengleng ay walang alinlangan. Ngunit hindi nagtagal ang swerteng iyon. Nag-asawa si Lengleng, yung gwapong helper sa pet shop sa labasan. Tumigil sa pangangamuhan ng dalawa. Dinala si Lengleng ng napangasawa sa Zambales. Taga roon ang pamilya ng mister nito. Naiwan si Tanya sa Valenzuela na walang kaibigan at karamay na kaparis ni Lengleng. Halos kasabay ng paglisan ni Lengleng sa lugar ay ang pagsulat naman ng ina ni Tanya sa kanyang lola. May kung sinong nagbalita kay Gemma na lagi na lamang sa sugalan ang inang si Aling Guada na napapabayaan tuloy ang batang si Tanya. Galit na galit ang lola ni Tanya nang matunghayan ang naturang liham. Binintangan nito ang magkapatid na Francisco, ang mga amon Lengleng, na siyang nagsumbong sa anak na nasa Amerika. Sa galit, hindi na muling kinibo ng matanda ang magkapatid. Hindi rin kinaibigan ni Aling Guada ang bagong katulong ng mga iyon. Bakit pa nga ba? Gayong hindi naman niya rito pababantayan ng apo. Nagpahanap na lamang ng kawaksi si Aling Guada. May palagyan ng maglilinis, magluluto at maglalaba. Mayroon pang makakasama sa bahay ang apo habang siya'y naglilibang sa sugalan. 13 anyos ang kinuhang katulong ng matanda, si Lara. Mas mura nga naman ang sweldo ng menor de edad. Gayon din, kung bata at walang muwang, hindi niyon mabibigyan ng ideya ang apo na isulat sa ina ang buhay-buhay nilang maglola. Hindi nakasumpong si Tanya ng kaibigan at kampi sa bagong kasambahay. Pero, noon naman dumating sa buhay ng musmos si Cutie. Singkit, bughaw na mga mata, malaki at malapad na tenga na laging nakatupi, maputing tila snow at makinis na singlambot ng seda. Ito ang mga katangiang umakit kay Tanya sa kunehong si Cutie. Pagkaliit-liit pa noon ng kuneho, kasyang-kasyang iupo sa palad. Nasa kulungan iyon noon, kasama ang iba pang baby rabbits, sa harapan ng pet shop. Ang tindahan ay nasa labasan sa kanto ng Malanday, sa MacArthur Highway. Doon unang nakita ni Tanya ang mabalahibong hayop na kaagad niyang tinawag na Cutie. Mula noon, tuwing hapon, basta rin lamang wala ang lola, niyayaya ni Tanya si Lara sa labasan. Hindi para bumili ng mamimerienda, kung hindi para tingnan ang kuneho. Gustong-gusto iyong laruin ng bata. Natural na napansin si Tanya ng matandang babaeng may-ari ng pet shop. Masungit iyon. Bibili ba kayo o mag-uusyosa lang kayo lagi? Tanong niyon kina Tanya at Lara. Tumitingin lang po, magalang na sagot ni Tanya, sa tonong humihingi ng paumanhin. Mura lang yan, anong may-ari saka sinabi kong magkano ang maliliit na kuneho. Ipabili mo na kung gusto mo, baka maunahan ka ng iba. Hindi umimik si Tanya. Alam niya, malabong bilhin iyon ng lola para sa kanya. Wala iyong hilig mag-alaga ng hayop. Minsan nang may nag-alok sa matanda ng tuta, libre. Marami raw kasing inianak ang asong alaga ng isa nitong kaklase sa madyungan. Pero kaagad na tumanggi si Aling Guada. Pang-abala lamang daw at dagdag pang pakainin ang hayop. Kasalukuyang minamasdan ni Tanya ang napupuso ang rabbit
Nang maraanan sila ng kapitbahay na propesora, naglalakad iyon patungo sa pilihan ng tricycle. Nasa talyer pa kasi ang gamit niyong kotse. Tumigil ang matandang dalaga. Binati si Tanya. Binati rin ng propesora ng may-ari ng pet shop. Magkakilala ang dalawa. Agad na ikinuwento ng huli ang paboritong dalawin ni Tanya sa tindahan. Gusto mo ba yan, Tanya? Tanong ng matandang dalaga. Bibilhin ko para sa'yo. Parang advance birthday present ko sa'yo. Ano? Namilog ang mga mata ni Tanya sa katuwaan. Hindi na nagtanong pa ang propesora. Binayaran nito ang napupusuan ng bata. At ibinili rin nito ng rabbit cage si Cutie. Sa labis na tuwa, niyapos pa man din ni Tanya ang mabait na kapitbahay. Pero hindi tumagal ang katuwaan iyon. Nagbunga nga ang lola niya nang makita ang kuneho. Anito? Allergic siya sa balahibo at hindi pwedeng mag-alaga niyo ng apo. At nang malamang regalo iyon ng kapitbahay, sumugod sa kabila si Aling Guada. Doon ito nagbubusa. Kesyo, hindi kailangan ng apo ang kuneho na maraming laruan si Tanya sa silid. Iba't ibang manika at soft toys na padala ng ina buhat sa Amerika. Nag-iiyak ng ganoon na lamang ang bata nang ipasoli ng lola si Cutie sa katabing bahay. Sa pangalawang araw ng pag-iyak, pagtangging kumain at pagmumukmok lamang sa silid, nabaghan din si Aling Guada. Sinabi nito sa apo na ibibili siya ng ibang alaga sa pet shop. Lovebirds, goldfish, kahit patuta. Umayaw si Tanya. Aniya, si Cutie ang talagang gusto niya. Maliit at tantiya niya ay kayang-kaya niyang alagaan. Sa wakas, pumayag si Aling Guada na palipatin sa kabila ang apo at muling hingin ang kuneho. Tumagal ng 3 buwan ang alaga. Kaikling panahon. Ngunit tumimo iyon sa isip ni Tanya hanggang sa siya'y lumaki, magkapangarap at magdalaga. Sa 3 buwang iyon, hindi lamang libangang alaga ang naging silbi ng kuneho. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng kasama sa pagtulog. Pero sekreto lang. Binawalan siya ng lola na pakawalan ng rabbit sa loob ng bahay. Pero ano ba ang malay ng matanda na sa ilalim ng kama ng apo, malimit matulog si Cutie? Dumalas din ang pagtawa ng musmos. Sa mumunting paraan, nagawang pasayahin ng inosenteng alaga si Tanya. Gayon din, nagkaroon siya ng babalitaan ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Tungkol sa mabait niyang class advisor, tungkol sa malditang kaklase, sa mahihirap na araling bahay. Hindi sumasagot si Cutie, syempre pa. Hindi tumatahol ang rabbit, ni hindi umuungol. Pero habang nagkukwento si Tanya, mataman kong makinig si Cutie. Walang kurap kung ito'y tumingin sa amo habang masiglang nagsasalita. Tila interesado. Nakatagpo si Tanya ng isang kaibigan sa walang muwang at maamong hayop. Ngunit bagaman ang karaniwang itinatagal ng buhay ng isang kuneho ay hanggang 8 taon, hindi pinalad si Cutie. Sino bang ito? Malala. Hiniling ni Tanya sa lola na ipagamot ng kuneho sa veterinaryo. Ismid lang ang itinago ng matanda. Para rabbit lang. Ipapagamot pa, anito. Kapag namatay yan, ibibili na lang kita ng kapalit.
Sinubok ni Tanya kasama si Lara na puntahan ng may-ari ng pet shop. Baka nga naman may tindaroong gamot para sa sipon ng hayop. Binigyan ng may-ari ng pulbos na antibiotic si Tanya. Hindi rin hinikayat ng matandang masungit na ipagamot sa veterinaryo ang alaga niya. Nito, rabbit lang yan. Madaling palitan kung sakali. Mas mura pa. Hindi tumalab ang antibiotics. Nagkaroon ng tila halak si Cutie. Nagpanik si Tanya. Hirap nang huminga ang kanyang alaga. Pinuntahan niya ang mabait na kapitbahay para tanungin kung ano ang dapat niyang gawin. Wala ang magkapatid. Nasa bakasyon daw. Pag-alis ng lola patungo sa madyungan, binasag ni Tanya ang kanyang alkansya. May nakikita siyang klinika para sa mga hayop sa MacArthur Highway, doon sa dinadaanan ng school bus. Pinilit niya si Lara na samahan siya doon. Sinamahan naman siya ng katulong pagkatapos ng matagal na pagpapatumpik-tumpik. Mag-aalas 4 na noon ng hapon. Pagdating sa klinika, sarado na iyon gayong ayon sa karatula ay bukasyon hanggang alas 5. Napaiyak na si Tanya. Karga-karga niya si Cutie. Sabi ni Lara, natutuluan ng luha sa Cutie oh. Pagyuko ni Tanya para dampian ng palad ang nabasang balahibo ng alaga. Hintakot siyang natigilan. Hindi na humihinga ang kuneho. Nag-iiyak na si Tanya. Hindi na lamang dahil sa kanyang mga bisig binawian ng buhay ang itinuring niyang kaibigan. Sa mura niyang dibdib, nakita niya ang kanyang sarili sa alaga. Hindi pinahahalagahan. Si Cutie dahil isang hamak na hayop lang. Siya dahil hindi na mahal ng lola, hindi pa mahal ng mga magulang. Noon, nagkahugis ang pangarap ni Tanya sa kanyang paglaki. Magiging veterinaryo siya. Manggagamot siya ng mga hayop. Magpapagaling ng mga alaga na tulad niyang walang kaibigan, walang karamay, walang nagmamahal. 9 na taong gulang lamang noon si Tanya Buenasuerte. Ngunit ganoon na kahungkag ang kanyang pakiramdam.